pasagutin ka kayo dito sa mga paliwanag ilang mga colleagues ninyo. In particular, yung mga binanggit ni Senator Chis, no? Ito yung tanong niya. Galing pala mag-speech ni Senator Chis, ha? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or you just want a conviction? May mga ganun pinopost niya. Tapos ito pa, sabi niya po, are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or simply hate the Vice President? Yan. Ano po bang basa niyo sa ganyang ano? Galing sa kanya, Senate President. I do not feel alluded to. That's what I can say. I do not feel alluded to. Because kaibigan ko yung mga Duterte. Brad ko pa yung isang anak eh. Di ba? Kami ni si President Duterte, mas matanda na kaming magkaibigan kaysa sa kanilang lahat eh. 1988 ako eh. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Mayor siya ng Davao eh. Yung Vice Mayor niya, ang Vice President ko for Mindanao, na inayos namin ni Mayor Digong noon. Matagal lang kami magkakilala eh. So, I do not feel alluded to. Baka may mga ibang tao siyang binabanggit yan, but definitely not in my case. As I said, to me, this has nothing to do with personalities. It has everything to do with the rule of law and with the Constitution. Yun sa akin. I tend to agree, no? Mukhang hindi naman kayo dapat makaramdam na you are being alluded to rito. Pero ang iniisip ko rito, Senator, parang hindi ba lumabas dito yung tunay na kulay ni Chase? Dahil sa pagkatagal-tagal na dinelay niya yung yung impeachment proceedings diyan sa Senado, siya bilang presiding officer dapat. Ito pala yung laman ng saloobin niya. Tapos meron pa siya sinabi, let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate as their personal battering ram to further their personal political ambitions. Hindi ba parang, ayun ang basa ko po, no? Parang na-expose mo yung kulay mo rito. Baka kaya pala dinidelay mo yan for the longest time because that this is how you saw the entire proceedings. Hindi mo masisisi mga tao mag-isip ng ganyan dahil sa mga sinabi niya yan at sa mga nangyari na February 5, 4/15 dumating articles of impeachment, hindi ni-report ng Senate President sa rules, sa floor, at the proper action is to refer it to the Committee on Rules. It's always that way. Kahit anong dumating galing sa House, lalo na hindi masyado importante, mga bills, mga ganun, nire-refer, di ba? Nire-refer agad eh. Kahit na yung mga correspondence lang, ibabanggitin yun. Ito dapat ni-refer sa Committee on Rules eh. So during the break, during the campaign period, makakakilos yung majority leader niya, chairman ng Committee on Rules, mapag-usapan nila, maaaring tumawag ng meeting, hearing, or whatever. Pero hindi nila ginawa eh. June 9, nung i-convene nila, nag-oath nga eh. Di ba? Senate President nag-oath. Pagdating ng June 10, nag-oath yung iba. Naka-costume pa. Di ba? Naka-robe. Naka-robe. Tapos, nag-send ng mga summonses. Ano tawag natin doon? Hindi ba jurisdiction yun? Nasa iyo yung articles of impeachment eh. Natanggap mo eh. Ano tawag doon? Bakit iniisip ng Supreme Court na walang jurisdiction ng Senate? Wala pa sa jurisdiction ng Senate. Hindi pala may jurisdiction, definitely. Wala pa sa jurisdiction. Kaya nung ina-archive nila yan, nung ang motion nila papunta na sa archive, ako naman pumayag na talaga kasi wala na yung motion to dismiss eh. Di ba? So, may chance na yung binigyan na natin ng pagkakataon yung MR. Binigyan natin ng pagkakataon ng Supreme Court na ayusin pa kung sakasakali man. So, kaya sinabi ko, how can the Senate archive something that is not before it according to the Supreme Court decision? Wala raw kami jurisdiction eh. Ba't namin in-archive? Nakita mo yung mga contradictions. Grabe. Yung inconsistencies. Oo. Yung isa pang kasama niya, si Senator Alan, di ba, yung sa mga bahagi ng paliwanag niya, yun din, yung sinasabi niya, parang gusto lang nilang yariin si Vice President Sara Duterte. So, di ba, may binanggit siya, talunin nyo na lang sa 2028 elections. Do you agree with that? Na this is how it should be seen? Na talagang pinupolitika lang yung Vice Presidente? Hindi ako sang-ayon sa mga ganong salita kasi
Parang pang-Plaza Miranda yun, hindi pang Senado yun. Ganun ang dating sa akin. Hindi dapat ganun kasi you vote, you explain your vote by explaining why, by saying why you're voting. Hindi yung nagtuturo ka ng nagtuturo ka sa ibang tao. At tandaan nyo, pag nagtuturo ka, yung 3 daliri nakaturo sa'yo. Di ba? Sabihin mo. may isa pa palang controversial na binitawan yung isa sa mga colleagues po ninyo, si Senator Amy, di ba? Galit na galit yung mga congressmen Yung ba't hindi na lang kaya yung speaker yung palitan? Ano tingin niyo? Diba? May nabitawan siyang ganun Well, it's a shame na yung Senado imbis na magamit. Sana nag-privilege speech na siya. Hindi sa voting, hindi sa explanation of vote sa ganyan. Pero ang sama rin ng timing, kasi nung habang nagsasalita si Amy, may mga pinalayas na Sergeant at Arms, may mga pinalabas na mga yung gumanon. Ginaganon si Amy ng mga audience sa gallery. Kung hindi ako nagkakamali, mga matataas na tao pa raw yung kamag-anak ng iba. Hindi ko kilala. Sabi lang nila. Pero ito yung gusto ko rin pumalaman. Kasi I don't know, nung nagko-cover ako dyan, nung sa House at sa Senate, parang nandun yung parang decorum or interparliamentary courtesy between members of the House and the Senate. Hindi ko naalala until siguro in recent years, yung talagang nagbabakbakan yung mga miyembro. Usually very parliamentary sila in public pronouncements. Miski siguro nagsisiraan behind their backs, di ba? Pero bakit tayo umabot sa ganon na openly nagbabanatan yung members of both houses? Hanggang nung ako'y matapos sa term, minsan lang ako nakipagbangayan sa House nung ako yung Senate President. Nung 4.5 years ako Senate President. Minsan lang, nung magsingit sila, natapos na yung BICAM, magsingit sila ng 75 billion. Yun ang pinag-awayan lang namin. Pero other than that, wala kaming bunggo. Tama ka. May parliamentary courtesy. May parliamentary courtesy talaga dapat yun So lagi kaming may ganon. Tingin ko baka pinagsimulan nito itong 19th Congress. Yung initiative. What did you call that? The People's Initiative. Tingin ko doon yung PI Kasi doon sa PI, pag binasa mo, yung original na PI muna, meron dong nakalagay na na voting jointly. Yeah, oo. Hindi kakamali. Kaya pumapalag ang Senate. Oras kasi, alam nila, oras na ang suspetsya nila. Pag naging voting jointly, talo na sila. Pwede na silang tanggalin. Pwede na silang palitan. Alisin ng Senado. Gumawa na lang ng unicameral parliamentary pag nag-constituent assembly. At voting jointly. 24 lang sila 300 yung congressman, di talo ka na sa boto. Yeah. So, yun ang isa sa mga tingin ko pinagsimulan yan. Pagkatapos, yung voting, talagang pwedeng pagmatigasan yun. Ako nga, nung tinatanong nila, sabi ko ron sabi ko kila Coco in the Constitution, pag binasa mo, about 3 or 4 times binabanggit ang voting separately. In many instances, voting separately. The only time na naan sa Constitution yung voting jointly on both houses of Congress is in the issuance of martial law. In the approval of martial law. Yun lang ang sinasabing voting jointly. All the rest, voting separately. So bakit gagawa ka ng Constituent Assembly na voting jointly? Talagang mag-aaway kayo ng Senate at saka ng House. Baka sagot sa tanong mo, baka yun ang pinagsimulan. Opo. Senator, finally, in light of the Senate's action last night, how do you think this reflects or will reflect on the Senate as an institution? Lalo may recent survey, di ba? Medyo bumagsak yung trust or approval sa inyo, di ba? Mas mababa pa sa House. Yeah. In my many years in the Senate, from 1992 to the present,
This is the first time na nakita kong bumagsak ang rating ng Senate ng below 50%. And not only that, talo ng House. Never natalo ng House sa survey ang Senate. Lagi mataas ang Senate eh. Pero this is the first time nangyari yan. And I will not be surprised if it happens in the next survey because of the controversy that happened here. No? So ang prayer ko na ngayon, if ito yung final point natin, Christian, ang prayer ko sana, yung motion for reconsideration na naka-file, sana the Supreme Court can be given a chance to rectify the 2 or 3 points doon na nagkaroon ng gulo doon sa kanilang decision. They want the decision, it's their prerogative. Ika nga, we should adhere to their decision. Pero sana naman, wala nang pipintasan. Walang mapipintasan. So, dapat pinag-iingatan natin yun. Huwag tayong, yun ang dinadasal ko na sana, panalangin ko na i-rectify ng Supreme Court itong decision nila ito through the motion for reconsideration. Anong nakikita niyo parang ano rito? Parang middle ground. Kasi pinopropose ng iba, o sige, kung talagang gusto ng Supreme Court magdagdagan additional requirements para gamitin yung third mode of impeachment, gawin yung prospective. Sa pagtingin niyo, ano ba yung magandang kahinatnan nito? Hindi pwede. Hindi pwedeng gawin. Kahit gawin mong prospective pa na hindi kasali itong impeachment na to, tsaka yung mga nakaraan, hindi tatamaan yung Estrada at saka Corona. Kahit na gano'n pa, hindi pa rin eh. You only interpret the Constitution, you do not amend it. Why are you going to put up new requirements? Hindi hindi ko maintindihan eh. Wala sa Constitution yun eh. Judiciary yun eh. Legislative. Ando dun sa amin eh. Ang pwede. At saka sa CONCON kung magbubuo ang Constituent Assembly kami. Diba? Kahit ang presidente hindi pwedeng palitan eh. Hindi niya pwedeng galawin yan. Kahit presidente siya pa ng Pilipinas eh. So, kahit nasabihin mo gagawin prospective, may bagong requirements, binago mo yung Constitution, pinapatay mo yung option 3, which is, ang option 3, ang panlaban ng mga naaapi, nakukunti lang sila. Kaya mayroong option 3. Di ba? Ngayon, gagawin natin yung requirement. Kailangan lahat ng congressman nabasa. Sabihin ni congressman, nasa probinsya ako, hindi ko nabasa yan eh. Ayokong basahin eh. O, paano ngayon? Ayaw basahin ng 1, 2, 3. Paano ngayon yung Supreme Court decision? Paninindigan ngayon ng mga abogado yun. Yeah. Sabihin ng mga abogado, sabi ng Supreme Court kailangan nabasa ng lahat eh. Di ba? So please naman, sana, huwag naman ganon. Ilagay natin sa lugar ko ano yung dapat nasa konstitusyon, doon tayo sa konstitusyon.